nito, ang pinag-uusapan dito ay ang mga Israelita. Ang mga Israelita kasi, nire-resist nila ayaw nilang paniwalaan ng grace. Ang gusto nila ay yung parang style nila o yung parang sistema ng Old Testament. Of course, sila ay mga bodiputin sila mga Israelita. Kaya ang gusto nila ay by works po rin sila. Pero tayo po, hindi. Sa panahon na tayo na biyaya, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa, sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi sa biyaya. Kung ganun daw, ang biyaya ay hindi na biyaya. So pagka ang biyaya ay naluwan na yung gawa ng tao, pagsunod sa law, hindi na biyaya yan. Ang gusto ng Panginoon ay pure grace, okay? Sa English mo nga, i-English mo maganda sa English. So then, sabi niya sa 12, okay, sa 12, sorry, 6, and if it is by grace, it is no longer by works. Ang works na sinasabi po dyan ay yung gawang pagsunod sa law, pagsunod sa kautusan. Okay? If it is by grace, it is no longer by works. So, ang kaligtasan natin ay purely by grace. Amen? Ang ibig sabihin po ng grace, tinapos ng Panginoon, gagawin na, tatanggapin na lang natin. It is by grace. Ibig sabihin ng grace, hindi natin unmerited favor. Yan, ibig sabihin ng unmerited. Halimbawa, sa pag-aaral, pag gusto mo bumasa, mag-aaral ka, di ba? Hindi mo pwede sabihin, teacher, mamabang na kayo sa akin. Maawa ka sa akin, ipasa mo ko. Maalis kung maawa siya teacher ko, pero kung tutuusin, bagsak ka talaga kasi hindi ka nag-aral, hindi ka pumapasok. Meron pong mga teacher na rin na pwede ka makiusap, papasa ka. Takpan nyo ba, nakiusap ka lang nung mag-aaral ka? Pumasa ka lang. Hindi tamang paraan, baka ako dati nakikiusap na ako. So, pagka nakikiusap ka lang, ay siguro ka ito, mamaawa sa yung teacher mo, pero hindi ka pumasa doon sa merito. Ang mga exams mo, bagsak, hindi ka pumapasa. Kaso, sawa na yung teacher mo kasi kaulit, nagsawa na ang teacher mo sa pagmumukha mo. Sabi, sige nga, maawa na ako sa'yo, bagsak kita. Pero actually, sa mga maipit na mga school, pagka bagsak ka. Ang gagawin nun, maghanap ka na lang itong school na mas mababang standard. O kaya, sabi ng mga huwag ka na mag-aaral. Hindi ka naman nag-aaral eh. Hindi ka naman pumapasa, hindi ka nag-aaral ng fiction mo. Sabi ulit, tinatakot ako ng argument ko. Hindi ka nag-aaral ng gusto mo, manjulib lang ako. Alam mo manjulib? Kung wala ka sulit. Nakikita mas silit siya. Nakikita manjulib lang ako. Hindi ka mag-aaral, hindi magtrabaho ka na lang. Okay, so, yung mga merito sa school, pag-paaralan mo yan, parang bumasa ka. Ganun din sa trabaho, di ba? Halimbawa, sa mga malaking kumpanya, hindi mo naman kamag-anak ang may-ari ng kumpanya, hindi mo naman kamag-anak ang boss mo. Kung gusto mong bumasa, titingnan nila yung performance mo. Bawa kung ikaw ay sa sales and marketing, nakakabenta ka ba? Okay, magaling ka ba magbenta? Meron ka bang contribution sa sales ng kumpanya? Kung wala. Kasi nga po, by merits yan eh. Walang masama dyan dito sa mundo ito, ganyan talaga ang sistema, merito. Ngayon yung mga Hudyo, nasanay sila sa ganyan. Pagka sumunod ka sa pumulos, i-bless kita. Pagka sumambang ka ng ibang Diyosan, papahamak ka. Kaso, dahil mataas yung standard ng Panginoon noong unang panahon, laging bumabagsak. Kaya nga laging napapahamak ng mga Israelita. Ngayon, binago na ng Diyos yan, ang sistema ganyan. Sa kanya na sa hindi. Sa mundo, gano'n pa rin eh. Pero gusto mo lumapit sa Diyos, hindi doon sa magmapayang mo yung performance mo, hindi, by grace. Yun po na, it is by grace. Ito is sa pamamagitan lang ng biyaya.
no longer by works. Ano yung sabihin no longer? Ibig sabihin niya, dati ganyan. Pagkasabi hindi na, so tapos na yun, di ba? No longer. Pagkasabi no longer, dati existing yan, gano'n talaga. Kaso, dumating ang panahon, hindi na gano'n. Sa panahon natin, magmula natin si Jesus Christ, yung sa krus ng Kalbaryo, is no longer by works. Okay? Kung paano tayo masisave. Otherwise, grace would no longer be grace. Kung gano'n, hindi na grace. Kasi ang works, hindi siya grace. So, kung i-please mo ang Panginoon sa pagsunod mo ng iyong pagsunod ng law, hindi ka magiging, hindi siya mag-please sa'yo. Una-una, bawang sakit. At saka pangalawa, hindi na gano'n. Hindi na siya gano'n sistema. Amen? Kaya, dali natin sa Ephesians 2, 8 and 9. Maganda po kasi balikan na natin ito for review. Para luminaw sa inyo kung paano tayo dinidin ng Diyos ngayon. Ang dinid ng Panginoon sa pananabiyaya ay biyaya. Unmerited favor, ibig sabihin, hindi mo minere ito. Hindi ka nga pasado sa kanyang standard, nakakatas na yung standard niya, pero nakapagod na lang sa Diyos ngayon. Okay? Yun lang po ang ating paraan ngayon. Sabi dito, sa biyaya, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas. O naligtas tayo sa biyaya lang. Hindi sa ating merit. Sa mga magitan ng pananampalataya. Amen? At ito hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Okay? Malinaw po ba yan? Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas, past tense, no? Pagkas namin nangaligtas, tapos na yan. Pagkas namin maliligtas pa kami ng future, maliligtas. Okay? At saka sabi, nangaligtas. Ano ibig sabihin ng nangaligtas? Tapos na po ba yan o ililigtas pa lang? Tapos na, no? So, ang kinakausap ni Pablo rito ay yung mga buhay. Mga taga-Efeso, tulad natin. The same, parehas na naman si Jesus Christ ang pinaniwalaan nila. Si Jesus Christ na pinaniwalaan natin. Ang sabi ni Pablo sa kanila, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Importante yung faith. Hindi na works. Grace through faith. Importante yung faith. Alam mo sila pananampalataya? Yung paniniwalaan mo. Unang paniniwalaan mo si Kristo Diyos. Siya ang Mesyas, siya ang sugo. Siya ang tagapagligtas. Wala nang iba. At kaya kanya ligtas. At gusto kanya ligtas. Bakit po kanya gusto niligtas? Sige po, sagutin niyo. Bakit po gusto niligtas ni Jesus Christ? Bakit po sasabi si Jesus Christ gusto kong ligtas? Wala tayong, siguro baka wala tayong problema kung kaya niya tayong ligtas. Ang tanong kaya ba niya tayong ligtas? Yes. Pero ang tanong, gusto niya niya akong ligtas napakasama ako baka disqualify ako. Gusto kaya niya akong ligtas? Anong sagot natin doon? Yes or no? Bakit? Yes. Hindi, kung bawa, hindi ka pa niya anak. Yes, anak ka na niya. Pero kung bawa, kung hindi ka pa niya anak, bakit ang nakasiguradong gusto ka niya iligtas? Ba't mas may mahal ka niya? Baka, ako hindi niya mahal, ikaw lang mahal niya. Kasi, mabait ka. Ayun. Dahil binigay niya na niyang buhay. Binigay na niya Hindi niya sinabi, bibigay ko pa lang. Ginawa na niya. Okay? Bakit masabi, gusto mo niya ligtas? Ginawa na niya Namatay niya sa krus para sa iyo So, wala na ang duda. Hindi masabi, gusto kaya niya akong ligtas? Yes. Kasi binigay na niya Diba? Binigay na niya kanyang sarili. Ang Diyos Ama, binigay na niya kanyang anak. Sige siya, balikan natin niya. Pero bago natin balikan ang isang verse. Tapos mo muna. Sa 9, hindi sa pamamagitan ng gawa. Kaya kanina, pagka daw sa gawa, hindi na biyaya. Kaya dito, hindi talaga sa gawa. Hindi mo magagawa. Amen? Tatanggapin mo lamang. Upang sino man ay huwag magmapuri. Ngayon, pareho tayo magmapuri. Una-una, hindi ka pwedeng magmapuri dahil hindi mo kaya. Pangalawa, ang Diyos lang ang may kaya kumuha ng kaligtasan natin. Amen? Ngayon, siya lamang pwede magmamuri. Siya lamang ang pupurihin kasi siya lamang ang qualified. Amen? So maganda po yun. Ngayon tayo,
pwede magmayabang na ako, niligtas ko sarili ko kasi mabait ako, mapagbigay ako, hindi ganun. Aalisin ng Panginoon yung situation. Ang gusto ng Panginoon, niligtas kita, dahil ang mahal kita, naawa ko sa iyo, pero huwag mo magmamayabang kasi nga, naawa lang ako sa iyo. Anong gawin mo ngayon? Naawa lang Diyos sa iyo. Magpasalamat ka lang. Amen? Yun ang gagawin natin, magpasalamat. Hindi pwedeng magmayabangan natin ng Diyos. Panginoon, niligtas mo kasi ako dahil mabuti ako. Hindi sa gawa, kundi sa biyaya. Upang ang sino man ang magmapuri. Ngayon, kung hindi tayo magmapuri, ano gagawin natin? Siya ang purihin natin. Hindi natin pwedeng purihin ang sarili natin kasi hindi tayo nagligtas sa atin. Dahil ang Diyos ang kumuha ng kaligtasan natin, siya ang purihin natin. And then magpasalamat tayo ng magpasalamat. Tulad ng ginawa ng mga apostol, lagi sila nagpapasalamat, hindi lang yung pasalamat sa bibig, kundi binigay nila ka ng panahon, binigay nila ka ng talino, si Pablo, binigay pa nila ka ng buhay. Ang ganda ng buhay ay pinaglingkod nila kasi sila ay patayin dito sa mundo ito, sila ay naglingkod pa rin sa Diyos. Amen? Kasi bumuhay silang muli naman ng Diyos sa langit. So yun po, ang ginawa ng Panginoon sa atin. Okay? Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito hindi sa inyong gawa, ito hindi sa inyong sarili, hindi sa sarili mo. Kasi nga, wala kang kaya, hindi sa sarili mo. Ang sarili mo kasi hindi mo pwedeng iligtas eh. Hindi mo kaya iligtas ang sarili mo.